Ang point guard ng Memphis Grizzlies na si D'Angelo Russell ay hindi inaasahang magiging pangmatagalang bahagi ng koponan. Ayon sa mga source ng Yahoo Sports, inaasahang magtutulungan ang magkabilang panig upang makahanap ng solusyon na magbibigay daan sa 30 anyos na veterano na makalipat sa ibang koponan ngayong off-season sa pamamagitan man ng buyout agreement o trade. Noong nakaraang season sa Dallas, inaasahang magiging bahagi si Russell ng grupo ng mga ball handler na tutulong sa paghubog sa nooy rookie na si Cooper Flagg, ngunit 3 laro lamang siyang naging starter. Lumalabas na nawalan siya ng tiwala ng dating head coach na si Jason Kidd, lalo na sa paglitaw ng mga option tulad ni na Ryan Nembhard at Brandon Williams. Kalaunan, na-trade siya sa Washington Wizards bago ang trade deadline noong Pebrero, at noong Hunyo ay ginamit niya ang kanyang player option para sa huling taon ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $0.6 milyon. Kung muli siyang malilipat ng koponan, ito na ang kanyang ika-4 na koponan sa loob lamang ng 2 taon. Nagpakitang gilas sina Coward at Boozer sa Summer League sa Las Vegas. Nagtala si Coward ng average na 19 points, 7 assists at 4 rebounds, habang si Boozer ay napabilang sa Summer League first team at umabot pa ang Grizzlies sa championship game. Bukod dito, nahaharap din ang Memphis sa roster crunch matapos ang abalang off-season dahil mayroon silang 21 manlalaro sa roster, kabilang sina Javon Small at Jamai Mashak na nasa 2-way contracts. Sa kabila ng pagiging isang journeyman na nagpalipat-lipat ng koponan sa mga nakaraang taon, inaasahan pa ring magkakaroon ng interes ang ilang koponan kay Russell dahil sa kanyang mataas na basketball IQ, versatility, at malawak na karanasan. Samantala, ang former NBA champion na si PJ Tucker ay kamakailang naging panauhin sa Club 520 podcast ni Jeff Teague. Naganap ang panayam sa Fanatics Fest sa New York City. Habang nakikipag-usap sa dating All-Star guard na minsan ding naglaro ng panandalian para sa Boston Celtics, napunta ang usapan sa kanilang pananaw tungkol sa trade ni Jaylen Brown. Kung titingnan mo ang playoff series ngayong taon, mas maganda pa yata ang naging serye ni PG o Paul George kaysa kay JB o Jaylen Brown. Kaya paano mananalo ang Philly? Sabi ni Tucker. Kampi ako kay PG. Hindi ko gusto kung paano siya minamaliit ng lahat. Respeto kay JB. Pero napakahusay naman lalaro pa rin ni George. Kung hindi nasuspinde si PG at hindi nangyari ang lahat ng iyon, sa tingin ko iba ang magiging usapan natin ngayon. Gusto ko pa rin ang tambalan ni na JT at PG sa isang serye. Gusto ko ang Celtics pare. Mas malakas ba ang Celtics kaysa sa 76ers? Kahit na nabura ng Philadelphia ang 3-1 na pagkakaiwan upang talunin ang Boston sa unang round ng playoffs ngayong taon, hindi pa rin sila nagbigay ng sapat na kumpiyansa na mas mahusay sila kaysa sa Celtics para sa susunod na season. Ngayon, hindi lamang nila nakuha si Jaylen Brown, kundi kabilang din sila sa mga pangunahing kandidato upang makuha si LeBron James. Posibleng hindi agad magsama-sama bilang isang mahusay na koponan sina Brown, LeBron, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe at Joel Embiid. Posible ring piliin ni James ang ibang destinasyon gaya ng Miami Heat o Cleveland Cavaliers. At syempre, nananatili pa rin ang mga alalahanin tungkol sa tibay ng katawan ni Embiid. Bagamat hindi palaging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng mga batang manlalaro, marami pa ring promising young wings ang Celtics. Inaasahang aangat ang ilan kina Hugo Gonzalez, Baylor Shireman, Jordan Walsh at Ron Harper Jr. May dahilan din ang organisasyon at mga tagahanga upang umasa ng mas malaking kontribusyon mula kina Peyton Pritchard at Nima Yasketa sa susunod na season. Pareho silang may pagkakataong iangat pa ang kanilang laro, lalo na si Pritchard. Inaasahan siyang bumalik sa starting lineup matapos muling maging sixth man bago bumalik si Tatum sa lineup noong Marso. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na dapat ding tingnan ng Celtics ang Eastern Conference bilang isang malaking oportunidad para muling lumaban sa kampeonato. At habang sinusubukan nilang patunayan ang paniniwala ni Tucker sa kanila, magiging napakagandang panoorin kung haharapin nila ang Philadelphia 76ers sa Christmas Day. Ito ang perpektong pagkakataon para sa unang regular season na pagbabalik ni Jaylen Brown sa TD Garden. Posible rin na magkaharap agad ang dalawang magkaribal sa opening night ng bagong season. Sa ibang balita naman, ang superstar ng Golden State Warriors ang naging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na naging pinakamataas ang sahod sa liga sa loob ng 10 magkakasunod na season
Nanguna si Curry sa talaan ng pinakamalalaking sweldo sa NBA sa bawat season mula nang lumagda siya ng 5 taong Supermax contract na nagkakahalaga ng $201 million sa Warriors noong 2017. At makalipas ang isang dekada, siya pa rin ang may pinakamataas na sahod sa buong NBA. Ang kanyang taunang suweldo sa panahong iyon ay nagpapakita ng kwento ng kanyang kadakilaan at ng napakalaking paglago ng pananalapi sa liga. 2017 to 18, 34.68 million. 2018 to 19, 37.46 million. 2019 to 20, 40.23 million. 2020 to 21, 43.01 million. 2021 to 22, 45.78 million. 2022 to 23, 48.07 million. 2023 to 24, 51.92 million. 2024 to 25, 55.76 million. 2025 to 26, 59.61 million. 2026 to 27, 62.59 million. Wala pang ibang manlalaro ang nakalapit sa record na ito dahil si Kobe Bryant ang susunod na pinakamalapit na 7 magkakasunod na season lamang naging pinakamataas ang sahod sa liga. Ang antas na ito ng tagumpay sa pananalapi ay sumasalamin sa kahalagahan ni Curry sa laro sa kasalukuyan. Mula nang maging pinakamataas ang sahod sa NBA, nagpatuloy siyang maging All-NBA player, nagdagdag ng 2 pang kampyonato, nanalo ng Finals MVP, at lalo pang pinagtibay ang kanyang pamana bilang pinakamahusay na shooter na nakita ng mundo ng basketball. At hindi kailanman nag-atubili ang Warriors na bayaran ang kanilang iconic na manlalaro ng prangkisa. Ang kabuuang kinita ni Curry sa kanyang karera ay lalampas sa 1,032 milyon kapag natapos ang kanyang kasalukuyang kontrata. Dahil dito, mapapasama siya sa 3 manlalarong may pinakamalaking kinita sa kasaysayan ng basketball at tiyak na madaragdagan pa ang halagang iyon sa lalong madaling panahon. Inaasahang mag-aalok ang Warriors kay Curry ng 2 taong maximum contract extension na nagkakahalaga ng 136.7 million. Malawak ang paniniwalang pipirmahan niya ang kontratang iyon at mananatili siyang isa sa mga pinakamataas ang sahod kahit papalapit na siya sa edad na 40. Sa pamamagitan ng extension na iyon, magkakaroon din si Curry ng pagkakataong maging manlalarong may pinakamalaking kabuuang kinita sa sweldo sa kasaysayan ng NBA. Sa kasalukuyan, hawak ni Kevin Durant ang record na iyon na may humigit kumulang 591 million sa kabuuang sweldo sa kanyang karera, ngunit malalampasan ni Curry ang bilang na iyon kapag nilagdaan niya ang bagong extension. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ang kanyang resume. Si Curry ay 4 na beses na kampiyon ng NBA, 2 beses na Most Valuable Player MVP ng liga, ang kauna-unahang unanimous MVP sa kasaysayan ng NBA, 12-time NBA All-Star, 2 beses na scoring champion, Olympic gold medalist, at ang all-time leader ng NBA sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers. Kamakailan lamang nagdagdag na naman si Curry ng isa pang makasaysayang tagumpay. Siya ang naging kauna-unahang aktibong manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagkaroon ng sariling eksibisyon sa Naismith Basketball Hall of Fame. Ang 10 magkakasunod na season bilang pinakamataas ang sahod sa liga ay hindi lamang sumasalamin sa patuloy na pagtaas ng salary cap. Kinakatawan nito ang isang dekada ng walang kapantay na kadakilaan at kahusayan, kasama ang pandaigdigang impluwensya ng ugnayan sa pagitan ng isang manlalaro at ng isang prangkisa na nagpabago sa modernong basketball. At sa nalalapit na panibagong contract extension, malayong matapos ang makasaysayang pagtakbo ni Stephen Curry.